Good morning, good morning. My first day here in London. Magluluto tayo, guys. Luto tayo ng spinach. Ito yung kauna-unahang araw ko dito. First time na magluluto ako dito sa bahay nito. Kaya maghila tayo ng sibuyas. Kasi kararating lang mga kaldero. Kararating yung mga in-order nila. This is 23 of July 2024. Kaya guys, magluto tayo. Kahit saan man sulok tayo ng mundo, kasama natin ang kaldero at kutsilyo. Magluluto tayo. Papasalamat tayo kay Lord kasi kahit saan tayo mapadpad ay marunong tayong magluto. Marunong tayong kikibaka sa ibang bansa. Ang buhay ng abroad ay masaya at mahirap. Mahirap at masaya. Ayan guys. Ayan guys. Masarap na mahirap. Hirap naman sarap ang buhay abroad, kakabsat. Kaya ito, ang buhay abroad, magluluto tayo. Kahit saan tayo mapadpad, dalhin natin ang kaldero at kutsilyo. Napakaganda pa yung kutsilyo ko. Hiniram. Hiniram sa kapitbahay. Ayan. Hiniram natin sa kapitbahay. Kaya magluluto tayo ng pasensya guys, wala pa kaming internet, kaya ito video na lang tayo para alam mo yung onion, hati-hatiin natin yung onion para parang sahod lang ba, buti pa nga itong onion laging hinahawakan guys. Kaya kayo mga gustong magsapalaran na napaplanong mag-abroad kayo para maranasan din ninyo ang sinasabi nilang hirap at ginhawa. Para ang mga iba na hindi pa nakaranas ng abroad, parang ang saya-saya. Kasi pag lumabas ka ng day off na maganda ang damit mo, doon ka lang makaka-relax. Doon ka lang makaka-relax. Kasi wala kang stress. Wala kang stress pag wala kang kasama. Mas maganda yung wala kang kasama kasi wala kang stress. May kasama ka nga, lalo kang ma-stress. Mas maganda ang ganito. Mas maganda ang ganito. Minsan mahirap ang sumasama, minsan masaya. Kasi mga bansa na hindi ko pa napuntahan, mapupuntahan mo. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi wala akong gastos na nag-apply. Sila lang kumuha ng visa ko, kaya thank you Lord na pasalamat ako sa kanila kasi hindi ko narating ang ibang bansa kung hindi sa kanila. Ang buhay natin abroad. Tsaka kung makikita nila talaga na may potential ka sa kanila, may halaga ka sa kanila, papahalagaan ka naman nila. Tsaka kung gagawin mo naman yung trabaho mo, why not? Kaya mahalin ninyo habang kayo ay may trabaho, mahalin natin ang ating trabaho kasi dito tayo nabubuhay at ikakabuhay natin sa pamilya. May mga nagsasabi sa akin, marami na daw akong ipon. Oo, marami akong ipon. Hindi ko pinagkakait yan. Marami akong ipon, puro receive. Kaya ang buhay ay parang
gulong, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Kaya mahalin natin ang trabaho natin. Hindi tayo yung mapaghusga kasi hindi natin alam balang araw ganun din tayo. Kaya kung ano yung nasa atin, kontento na tayo, di ba? Kung ano yung nasa iyo, be content. Kung yan ang binigay ni Lord sa'yo, huwag ka nang maghanap ng iba. Mag-try ka hanggang kaya mo. Mag-try ka na do your best. Do your best na maging masaya ka, masaya ang pamilya mo, masaya ang amo mo. Yung hindi mo sila bibigyan ng problema ba? Na kung ano yung sinabi nila sa'yo, susundin mo. Hindi ikaw na yung maging amo. Parang piling amo ba? Porque may pinag-aralan ka. Mostly yung mga may pinag-aralan, sasabihin may alam ko na yan, alam ko na yan. Hindi ayaw nilang makorek. Kaya ako, kahit na ganito ako, na no read, no write. Sa totoo lang. No read, no write. Pero thank you Lord at nakarating ako sa ibang bansa. Dahil lang sa experience ko, hindi naman ako naka-college. Hindi naman ako nakagraduate ng high school. Kung tutuusin, grade 6 lang ako. Pero salamat ako kay Lord dahil sa tiyaga at saka sa aking experience. Ang trabaho ay hindi mahirap hindi mahirap matutunan. Kagaya ng salita nila. Oh, hindi tayo dati, hindi tayo marunong mag-English, di ba? May mga nagkasabi sa akin noon, mag-abroad ba yan? Hindi marunong mag-English. Kasi hindi nga ako high school graduate. Halos third year lang ako. Third year high school lang ako kung tutuusin. Magta third year. O, di ba? Biro mo yan sa hirap ng buhay. Pero pinagsikapan ko yan. Pinagsikapan ko yan na matuto ako. Pinagsikapan ko yan na gagawin ko ang lahat para lang mapasaya ko ang pamilya ko, mabigyan ko sila ng magandang buhay. At sinasabi ko sa mga apo ko na mag-aral kayo. Kasi ayaw kong matulad kayo sa akin na hindi ako nakapagtapos ng high school. Pero dahil sa tiyaga at ito, nakarating ako sa ibang bansa na walang kahirap-hirap. Karating ako dito sa ibang bansa na walang kahirap-hirap mag-apply. Napakahirap mag-apply. Pero si Lord hindi natutulog. Binigyan niya ako ng magandang pagkakataon na makarating sa ibang bansa. Nakarating ako dito sa iba't ibang bansa na para akong, ito yung blessing na nasa akin. Blessing kay Lord na sana ay maranasan din ng mga apo ko, mga anak ko na mag-abroad ng ibang bansa. Pero hindi ko sila inano kasi alam ko yung hirap na dadanasin ng isang ina na iiwanan mo ang pamilya mo, iwanan mo yung iba yung mag-aalaga. Napakasakit isipin. Kaya kayo mga anak, mga apo, mag-aral kayong mabuti kasi kung po pwede nga lang, kung may maganda kayong mapag-aralan at may matapos, mas maganda ang trabahong naghihintay sa inyo. Hindi lang kayo maging matulad sa akin na OFW. Pero balang araw mag-OFW din kayo. Kung may maganda kayong tinapos, why not? Makapag-abroad din kayo dito sa ibang bansa. Paggamit nyo yung pinag-aralan nyo. Kaya ako, nagsumikap din akong nag-aral ng mga iba't ibang talento para makapunta ako dito sa ibang bansa. Kung tutuusin nga lang, kung may magpapaaral sa akin, gusto ko pang mag-aral. Gusto kong mag-aral kasi marami pa akong gustong tapusin, gawin sa buhay ko. Kaya magpapasalamat na lang ako kasi habang andito ako sa ibang bansa, sa edad kong ito, is nakarating ako ng iba't ibang bansa. Kaya thank you Lord at binigyan mo ako ng malakas na pangangatawan na
sana'y mga apo ko, mabigyan ko pa sila ng magandang kinabukasan, makapagtapos sila ng pag-aaral. Kaya kahit na single mom ako, pinakita ko sa kanila yung mga anak ko na kaya ko silang buhayin, na hindi ako humingi sa ibang tao. Tsaka hindi ako umasa sa mga taong hindi ako umasa ng mga ibang tao. Hindi ako humingi sa pamilya ng asawa ko. Hindi ako humingi magpapasalamat ako sa pamilya ko na sila yung laging gumagabay sa akin. Mga magulang ko, mga kapatid ko. Sila lagi ang tumutulong sa akin. Kaya si Lord ang magbe-bless sa aming lahat. At saka kung ano man yung naranasan kong blessing, gusto ko maranasan din nila. So God bless everyone. Love you all. Bye-bye. Bye-bye. Dito ako pala sa bansang London ngayon nagtatrabaho bilang isang kasambahay at saka bakasyonista. Nagbakasyon lang kami dito ng isang buwan, kaya salamat at nabigyan ako ng pagkataon na nakapunta ng ibang bansa. Nakapunta kami ng Germany, Austria, at ngayon nandito na naman kami sa London. God bless everyone. More blessing to come. Bye-bye. Love you all.